Magandang araw sa lahat. Ngayong umaga noong nagkonsulta ako, tinanong ako ng pasyente, Dok, totoo po ba na kapag uminom ako ng tubig na may katas ng kalamansi at asin, tuwing umaga tulad ng nakikita sa mga video sa TikTok ay talagang may benepisyo? Sabi nila, sapat na raw ang isang baso ng kalamansi para maging malusog ang katawan, mag-detox, at maiwasan ang maraming sakit. Alam ko pong marami sa inyo, mga nanay, tatay, kuya, ate, ang sumubok na o sobrang curious tungkol dito. Maraming opinyon, mula sa mga hindi sumasang-ayon sa science hanggang sa mga eksperto at doktor. Bilang isang doktor, hindi ko po ito lubusang tinatanggihan o pinagtitibay. Nais ko lang po ibahagi ang batay sa science, sa aking karanasan sa klinika, at sa mga payo ng mga kilalang doktor sa Amerika. Ang tubig na may kalamansi at asin ay talagang may maraming benepisyo. Nakakatulong ito sa pagre-rehydrate, pagbabalanse ng mineral, suporta sa atay, bato, at digestion. Pero para maging tama at kapaki-pakinabang, kailangan nating malaman kung ano talaga ang kailangan ng katawan natin, hindi lang sumunod sa uso. Kasi iba-iba po ang kalagayan ng bawat isa sa atin. May mga taong nakakaramdam ng ginhawa pagkatapos, pero mayroon din na hindi napapansin at nahaharap sa problema sa presyon ng dugo, tiyan, at ulo. Sa aking karanasan sa mga pasyente, ang maliit na gawain na ito ay maaaring magbago ng kalusugan kapag tama. Pero kapag mali naman ay maaring maging pasanin. Sa halip na tingnan ang isang baso ng kalamansi at asin bilang gamot na panghimagas, samahan niyo po akong alamin kung ano talaga ang pangangailangan ng inyong katawan. At gusto ko munang ibahagi ang isang katotohanang bihirang mapansin. Tuwing umaga, pinakamababa ang dami ng dugo sa katawan natin. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming nahihilo o nahihimatay kapag biglang tumayo. Ano ang nangyayari sa oras na iyon? Sa video na ito, tatalakayin natin ng mas detalyado kung bakit madaling mawala ng balanse ang katawan sa umaga, ang tunay na papel ng asin at kalamansi, at kung paano gawing ligtas, siyentipiko, at angkop sa kondisyon ng bawat isa ang ganitong gawain. Samahan niyo po ako. Musika. Nakapansin na ba kayo na tuwing gising kayo sa umaga, ang katawan ay parang tuyo at uhaw? May mga taong biglang tumayo mula sa kama ay agad nahihilo at nanlalabo ang paningin sa ilang segundo. Ang dahilan ay dahil sa umaga, pinakamababa ang sirkulasyon ng dugo sa buong araw. Sa magdamag, nawawalan ng tubig ang katawan sa pawis at paghinga, pero hindi tayo umiinom. Kaya bumababa ang dami ng dugo. Kapag kulang ang dugo, hindi sapat ang ibinobomba ng puso sa utak, bumababa ang presyon at nahihilo tayo. Sa malusog na tao, mabilis itong nawawala sa ilang segundo. Pero sa matatanda, lalo na sa may mababang presyon ng dugo, maaring magdulot ito ng pagkahilo, pagkahulog, at panganib. Maraming pasyente sa emergency room ang naospital dahil sa pagkahulog pagkatapos tumayo para pumunta sa banyo sa madaling araw. Iyon ang nagpapakita na ang umaga ang pinakamahina na oras ng katawan. Kung ikukumpara ang profesional na atleta sa ordinaryong tao, malaking pagkakaiba. Ang regular na nag-ehersisyo ay may mas mataas na dami ng dugo, hanggang 20% pa. Kaya mas matibay, mas matalas ang isip, at hindi madaling bumaba ang presyon kapag nagbago ng posisyon. Ang solusyon, uminom ng tubig agad pagkagising. Totoo po iyan. At kapag pinagsama sa asin at kalamansi, hindi lang tubig at electrolyte ang nadaragdagan, kundi marami pang benepisyo mula sa sariwang kalamansi. Sa loob ng maraming taon, ang asin ay tinatawag na kaaway ng kalusugan dahil sa koneksyon nito sa mataas na presyon ng dugo. Totoo na ang sobrang asin sa pang-araw-araw na pagkain ay nagpapataas ng panganib sa sakit sa puso. Pero iyon ay kalahati lang ng kwento. Ang asin, ang sodium, ay sobrang mahalaga sa katawan. Kapag uminom ka ng purong tubig sa umaga ng walang asin, mabilis itong dumaan sa bato at ilalabas, halos hindi mananatili sa dugo. Pero kapag nagdagdag ng kaunting asin, mananatili ito sa daluyan ng dugo, maiwasan ang paglabnaw, at mapanatili ang stable na presyon. Iyon din ang dahilan kung bakit maraming nakakaramdam ng gising at magaan pagkatapos uminom ng kalamansi asin sa umaga kaysa sa plain water. Bukod dito, nakakaapekto rin ang asin sa stress hormone na cortisol. Sa ganap na oitalar ng umaga, pinakamataas ang cortisol, hormone na nagpapagising. Pero kapag sobra, nagiging balisa at alalahanin tayo. Ipinapakita ng mga pag-aaral na nakakababa ng cortisol ang sodium, kaya mas kalmado at relaxed ang simula ng araw. Sa Pilipinas, maraming matatanda ang kalamansi mula sa atay, bato, hanggang sa digestion.
Kung ang asin ay nagpapanatili ng tubig at balanse ng dugo, ang kalamansi naman ay parang activator na nagbubukas ng maraming benepisyo para sa atay, bato, at tiyan, pati na sa puso. Sa maliit na kalamansi ay puno ng nutrients. Una, ang vitamin C, isang prutas ay makakapagbigay ng sapat para palakasin ang resistensya at maging antioxidant na nagpoprotekta sa mga ugat mula sa pagtanda. Sa maraming Pilipino na may edad, ang dark spots, pigmentation at problema sa ugat ay nauugnay sa kakulangan ng antioxidants. Bukod sa vitamin C, may citric acid na nakakabawas sa panganib ng kidney stones sa pamamagitan ng pagpigil sa oxalate crystals. Nakakatulong din ito laban sa gallstones. Para sa may history ng bato sa bato o APDO, makakatulong ang regular na pag-inom ng tama. Bukod pa rito, binabawasan ng kalamansi ang uric acid sa dugo, kaya nakakatulong sa gout, na lalong nagiging karaniwan sa Pilipinas pagkatapos ng 40 dahil sa pulang karne, seafood, at alak. May flavonoids at plant compounds sa balat ng kalamansi na sumusuporta sa atay at daloy ng dugo, binabawasan ang gallstones. Ang natural na asim ay nagpapasigla sa tiyan na maglabas ng digestive juices at enzymes. Maraming nakakaranas ng ginhawa sa bloated stomach at indigestion kapag regular. Nakakatulong din ito sa pagsipsip ng iron mula sa gulay. Malaking tulong sa maraming babaeng Pilipina na may anemia, lalo na sa vegetarians. Gayunpaman, may mahahalagang paalala. Dahil acidic ang kalamansi, maaaring maapektuhan ang enamel ng ngipin kapag matagal. Gamitin ang straw at banlawan ng plain water pagkatapos. Ganito, masulit ang benepisyo ng hindi nasasaktan ang ngipin. Kung pagsasamahin ang asin at kalamansi, perpektong timpla ito para sa rehydration, detox, at pangkalahatang kalusugan. Pero ang paraan ng paghahanda at pag-a-adjust ang siyang susi. Pagkatapos ng paliwanag ni Dr. Jose Reyes, ang pinakamahalaga ay ang tamang recipe na masarap at epektibo. Basic recipe: kalahati hanggang isang buong kalamansi, katas, dagdagan ng kurot ng natural sea salt o mineral salt, hindi yung ordinaryong table salt sa kusina. Isang maliit na kurot lang po. Haluin sa 300 ml na maligamgam na tubig. Yun lang, mayroon ka ng pampagising at pampalakas sa umaga. Para sa iba-ibang panlasa, dagdagan ng kaunting pure honey kung gusto ng mild. Para sa weight loss or digestion, dagdagan ng apple cider vinegar. Para sa mga bata, dagdagan ng kaunting muscovado o calamansi juice para maging mas masarap. Sa Pilipinas, ang calamansi juice ay matagal ng paborito sa tindahan sa tabi ng daan, pero madalas mataas sa asukal. Palitan natin ng warm calamansi salt version na mababa sa asukal at puno ng minerals. Pinapanatili natin ang kultura pero ginagawa itong tunay na healthy habit. May mga sumasabay pa ng buong kalamansi kasama ang balat para sa dagdag flavonoids at essential oils, mabuti sa puso at atay. Gamitin lang ang organic o homegrown kalamansi na hugas na mabuti. Ngayon, ang pinakamahalagang bahagi na bihirang banggitin, pakinggan ang katawan mo. Kung may high blood pressure, bawasan ang asin at piliin ang may potassium at magnesium. Kung may acid reflux o sakit sa tiyan, dilute or iwasan sa walang laman ang tiyan. Kung umiinom ka ng kape sa umaga, subukan muna ang warm calamansi salt. Mas magiging gentle ang kape, hindi gaanong nakakairita sa tiyan, pero puno pa rin ng energy. Para maging tunay na natural na gamot ang ganitong gawain, piliin ang tamang ingredients. Huwag gamitin ang kalamansi na may kemikal o sobra sa asin. Pumili ng natural sea salt o Himalayan pink salt na may dagdag minerals. Ang isang basong kalamansi sa umaga ay tila simple lang. Pero kung tama ang pagpili at paggamit ayon kay Dr. Jose Reyes, maaari itong maging magandang simula ng isang malusog, magaan, at masiglang araw. Sana po ay nakatulong ang video na ito para malaman nyo kung angkop ito sa inyo, paano ito gawin, at sino ang hindi dapat. Kung may tanong o gustong topic, i-comment na lang po sa ibaba. Salamat po sa inyong panonood at pagsama sa paglalakbay sa kalusugan kasama si Dr. Jose Reyes ngayon. Hanggang sa susunod na topic. Paalam po.